Matapos ang halos 5 buwang gera, may narating ng kasunduan para sa kapayapaan ang Amerika at Iran. Live mula sa TV5 Media Center nangungun sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, anong napagkasunduan ng Amerika at Iran? Gigi, kasama nga sa napagkasunduan ay itong muling pagbubukas ng Strait of Hormuz na alam naman natin ay daanan ng 20% ng global supply ng langis. Yan mismo yung kinumpirma ni US President Donald Trump sa kanyang post doon sa Truth Social. So kasabay ng pagbubukas ng Strait of Hormuz ay yung pagtatapos ng pagharang o naval blockade ng mga barko ng US Navy dyan sa Strait of Hormuz. So sa Biyernes, nakatakdang lagdaan itong preliminary peace agreement sa pagitan ng US at ng Iran at inaasahang ito na nga yung magtatapos doon sa gulo, sa giyera sa pagitan ng US, Israel at Iran. Gigi. At Gerard, base sa mga impormasyon ng iyong sources, ay posible kayang bumaba na ang presyo ng produktong petrolyo ngayong maganda ng balita mula sa parte ng mundong iyan. Tama, Gigi. May good news nga tayo na magkakaroon nga ng mix na paggalaw ng presyo ng langis bukas. At itong movements na ito ay reflective daw na priced in o kumbaga sa ine-expect na ng global market players yung development sa pagitan ng US at Iran. So bukas ay magkakaroon ng rollback na 3 pesos and 71 centavos hanggang 5 pesos and 71 centavos sa kada litro ng diesel. Sa gasolina naman, posible magkaroon ng rollback na around 30 centavos hanggang taas singil na 1 peso and 68 centavos. May rollback naman na 50 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos sa kada litro ng kerosene. So, sinasabi ng Department of Energy dyan, kung magtutuloy-tuloy o kung talaga matutuloy itong permahan ng peace agreement sa pagitan ng US at Iran, sa mga susunod na linggo, posibleng magkaroon pa ulit ng rollback sa presyo ng langis. Gigi. At pwede kayang bumalik pa sa dating presyo, mga 60 pesos na level yung presyo ng produktong petrolyo dahil sa balitang yan, Gerard? Nako, Gigi, yan din ang hiling ng marami, yan din ang wish ng marami sa atin. Pero sabi ng Department of Energy, mukhang matatagalan daw yan. It would take around 6 to 12 months bago mangyari yan, bago mag-stabilize yung supply ng langis sa global market. At saka syempre, titake into consideration din natin, Gigi, na maraming mga nasirang mga pasilidad, partikular na dyan sa bandang Qatar. So, baka nga mas mapatagal pa kung sakali itong pagbabalik sa dati ng presyo ng langis, Gigi. At yung ating state of energy emergency ay mananatili pa ba o ililift na ito ngayong malapit na magkasundo ang Amerika at Iran? Sa ngayon, Gigi, hindi pa yan nakikita ng Department of Energy kasi marami pa mga dapat gawing hakbang kasi nga ilan sa mga natutunan nila dito sa gulong ito sa pagitan ng US at Iran, napaka-dependent daw natin sa imported na diesel. So dapat meron tayong mga gawin na mga pagbabago, katulad na nga lang ng mga ginagamit nating sasakyan para sa pampublikong transportasyon. Dapat daw marami sa mga ito maging electric na lang para hindi tayo masyado maging dependent sa imported diesel. At sinasabi na ng Department of Energy, dapat nga raw magkaroon na tayo ng National Strategic Reserves katulad ng ginawa dyan sa South Korea at saka sa Japan. Pakinggan natin ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin. If ever this happens, we will protect our households, our consumers, na we need to have some things in place already para hindi yung unang-unang mag-suffer yung nagbabayad sa pamasahe or nagbabayad ng bill niya. So, yan muna ang latest. Balik sa'yo, Gigi. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Gigi Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.